Pakinggan po natin itong naging bahagi ng speech ni PBBM dun sa unang araw ng campaign rally nila, no? Dito po maririnig natin na may tapang, may talim, kumbaga sa kutsilyo, may talim, no? May talas yung kanyang mga binitawang salita dito. At talagang patama ito sa kampo po ng mga Duterte or ng mga DDS, no? Pakinggan natin at bibigyan ko po ng reaksyon. Ito na po. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Ayun, napakinggan po natin mga kababayan, ano? So, kitang-kita at talagang mararamdaman mo na meron pong matinding patama po ito. Kumbaga, meron na pong talim yung mga binibitawang salita ni PBBM para po doon sa kampo ng mga Duterte, no? Alam niyo kung ako tatanungin, dapat palagi po niyang gawin yung ganyang estilo, no? Yung pinaparamdam niya doon sa kanyang mga kalaban kung ano yung totoong nasa loobin niya, kung ano yung totoong nasa loob niya, yung sa loobin niya at iniisip niya, no? Pero wala rin naman po ang problema kung mas pipiliin niyang manahimik or hindi na lang sumagot paminsan-minsan or kadalasan. Pero dapat minsan din maging may talim din po siya sa pagsasalita para naman kahit papaano mangimi, no? Or mangilag yung mga taong sobrang mambatikos at mambastos sa kanya. Totoo naman po yung mga sinabi niya. Karamihan doon sumasang-ayon ako, no? At putol po yung video eh. Yan na lang po yung pinakita ko sa inyo, pero mahaba po yan. Marami pa po siyang sinabi. Yan lamang po yung gusto kong bigyan ng reaksyon. Karamihan sa sinabi niya, sumasang-ayon po ako, pero meron lamang po akong dalawang bagay na gustong sabihin, ano, bilang reaksyon. Siguro, ipapaalala ko na lamang po sa inyo, no? Lagi ko po sa inyo sinasabi, mag-ingat tayo. Kung sa Pangulo, kay PBBM, walang masamang tinapay or walang masamang tinapay, no? Yung sa kanya, open siya for as long as sa tingin niya makakatulong sa kanyang gobyerno or makakatulong sa bansa. Open siya, bukas siya doon, no? Kasi nga, ang kanyang pinaglalaban dito ay unity. Pero mga kababayan, tayo pong mga Pilipino, dapat tayo po yung magmatsyag at mag-ingat at siguraduhin protektado ang presidency ni PBBM, no? Bakit ko po nasabi yan? Although sinabi ni PBBM na yung mga senatorial candidates niya sa slate nila ay ganito, okay, maayos, no? Pero wag po natin kakalimutan, ano, yung lagi ko sa inyo sinasabi, meron pong mga pro-Duterte dyan at mga maka-China, no? Bakit ko nasabi? Kagaya po nito mga kababayan. Tingnan nyo mabuti ito, ipapaalala ko lang po sa inyo, siguro alam niyo na rin. Ito po yung mga senador na kasama po or tatakbo ngayong senador, ang iba dyan kasama sa slate ni PBBM, na sila pa mismo ang pumabor, bumoto para gawing legal ang Pogo. Ang author po si Senator Amy Marcos. Yan po si Bongo, si De La Rosa. Alam naman po natin mga yan, mga pro-Duterte, mga China. Pero ito po, no, si Senator Pia Cayetano. Yan po, siya po yung principal sponsor and author po ng Pogo Law. Andyan din po si Manny Pacquiao, si Bong Revilla, si Soto, yung isa hindi naman natin masyadong kilala yan. So yan, si Senator Amy, si Tito Soto, si Bong Revilla, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, mga kasama po yan sa slate ni PBBM, pero sila po ay mga pumabor sa Pogo. So kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kababayan, kay PBBM walang masamang tinapay, welcome sa kanya lahat, no? Kung sa tingin niya makakatulong sa kanyang gobyerno. Pero, alam naman po nating mga Pilipino, basang-basa natin ang mga politiko, kapag kung sino nakaupo, dun sila kumakampi. Lagi ko sa inyo sinasabi, ang worry ko, once the president
President Bongbong Marcos Jr. steps down, hindi po natin alam ang takbo ng utak ng mga ito kung itong mga iboboto o kung itong mga nasa slate ni PBBM ay pumabor sa Pogo at mga Maka Duterte noon at ngayon naglelo sila. Ano na pong mangyayari kapag bumaba na sa posisyon si PBBM? Bilang kakamping, ayoko pong mangyari kay PBBM yung nangyari at naranasan ni Senator De Lima nang nakulong ng halos 7 taon na inosente. Dahil alam ko po bilang supporter ni Senator De Lima, ay masakit po yung bilang supporter, lalo na kay Senator De Lima. Inosente, kinulong, no? Inakusahan ng kung ano-ano. And that's what I don't want to happen kay President Bongbong Marcos. Lalo na, kung sa ngayon, yung mga kasama niya sa slate niya ay magiging instrumento ng mga taong kalaban niya once na bumaba na siya sa pwesto. Magiging instrumento para maghigante, para balikan si PBBM once na bumaba na siya sa pwesto. Alam niyo naman po ang mga kalaban ni PBBM. May karakter na mapaghigante. Ngayon pa lang, masasakit na yung salita at pagbabanta na sinasabi nila. Bukod dyan mga kababayan, kasama rin sa slate po ni PBBM, yung mga tao na sa tingin ko, no, sa pagkakaunawa ko ay pumabor para hindi mapanagot ang mga opisyal ng Pharmaly. Kamakailan nakita natin sa mga news report yung mga ilang opisyal ng Pharmaly ay nakabili ng mga property sa Dubai, if I'm not mistaken, na ang halaga ay bilyong piso. Pwede nyong hanapin yung report na yan, na i-report po yan. Nakita ko yung video niya, yung explainer video sa iba't ibang platform. So ito po yung mga senador na talagang hindi tumulong, in my opinion, hindi tumulong kila Senator Risa Ontiveros, kila Senator Dick Gordon, kila Senator Kiko Pangilinan, hindi tinulungan ang mga iyon para panagutin ang mga opisyal ng Pharmaly. No? Dahil alam naman natin yung mga anomalya na naungkat dyan sa Pharmaly na yan. Ayan po, si Senator Pia na naman, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, ito si Bongo, alam naman po natin yan, di ba? Na pro Duterte. Si Lito Lapid, si Revilla at si Tolentino, mga kababayan. Yan po sila. Kaya dismayado po ako sa mga yan. Sila yung pabor sa Pogo at sila yung sa tingin ko yung naging hadlang para mapanagot ang mga opisyal ng Pharmaly. Kaya ngayon, hanggang ngayon, tayo pong mga Pilipino, nangangapa, nag-iintay ng sagot, no, resulta dyan, wala pong napanagot sa issue or sa skandalo about Pharmaly. Yung pinaghirapan nila Senator Kiko Pangilinan, nila Senator Dick Gordon, nila Senator Risa Ontiveros, nabaliwala dahil hindi sila pumabor na masampahan ng kaso ang mga opisyal na yon. Yung po yung pagkakaunawa ko dyan. Kaya sana po i-research nyo din at basahin nyo po ng inyo pong maunawaan kung ano yung sinasabi ko dito. So again mga kababayan, maging maingat po tayo. Kung sa Pangulo, kay PBBM, walang masamang tinapay, welcome sa kanya lahat. Pero tayo po mga Pilipino, dapat protektahan din natin, no, yung kanyang presidency. Baka magluklok tayo ng mga tao or mga senador na magiging problema niya or magiging instrumento para balikan siya at paghigantihan siya. Hindi ko po sinasabing ganun talaga ang mangyayari, no? Uulitin ko, hindi ko sinasabi na ganun talaga ang mangyayari, pero in my opinion, pwede pong mangyari yon dahil sa nakikita ko nga po, may mga DDS po dyan, mga pro-Duterte at pro-China, no? Mga dating talagang todo suporta kay dating Pangulong Duterte. Pero dahil hindi na po presidente si PRRD, ngayon dumidikit sila sa Pangulo, naglelo sila sa pagiging DDS, no? Hindi sila masyadong kumukuda, no? Tahimik lang, pero in reality, baka po magbaliktaran. That's just my opinion. Liliwanagin ko, hindi ko po sinasabing gano'n na nga, pero may posibilidad po dahil based po sa kanilang mga nakaraan, sa kanilang mga sinusuportahan noon, meron naman po akong pinaghuhugutan. Ako naman po ay safe at may tiwala sa mga iboboto ko. 5 pa lang sila sa ngayon kasi sila lang talaga po yung sa ngayon ay pinagkakatiwalaan ko. Sa admin slate, si Senator Ping Lacson at si Secretary Benhur Abalos. And sa mga kakamping, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at si Dean Heidi Mendoza na dating COA Commissioner. Yung mga yan po, sigurado ako galit sa korupsyon, no? At hindi po sila magiging Maka Duterte. Never. Never ko nakita ang mga yan na naging Maka Duterte, no?
hindi sila papabor sa magiging gusto ng mga kampo ng mga Duterte or mga pro-China para lamang balikan si PBBM once na mag-step down na ang Pangulo. So yun lamang mga kababayan, ako naman po ay nagbibigay lang sa inyo ng parang insight or paalala kung sino yung mga senador na pumabor sa Pogo noon at naging hadlang para panugutin ang mga opisyal ng Parmali, no? Pakisaliksik po, no? Yan po kasi yung pagkakaunawa ko sa post na ito ng Impact Leadership, no? Salamat po sa panonood. Sana po ay malike nyo ang ating video at makapag-komento kayo sa aking ibinahagi ngayon. At sana po ay magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.